VP Sara Duterte nagala-spoiled brat daw sa Kongreso, pinagsisiyang ibinoto sa pagka-vice presidente noong 2022. Sara Duterte pinagtulungan muli ng mga kongresista, maaari daw ma-impeach. Binatikos ni Manila 3rd District Representative Joel Chua si Vice President Sara Duterte dahil sa pagiging palaban, umiiwas at hindi kooperatiba sa briefing ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President o VP. Sa isang pahayag ng Miyerkules, August 28, nagpahayag si Chua ng pagkabahala sa pag-uugali ni Duterte na nagsasaad na ito ay sumasailalim sa kawalan ng paggalang sa mga kapangyarihan sa konstitusyon ng Kongreso, kabilang ang pangangasiwa sa budget at autoridad nito sa mga operasyon ng gobyerno. Binanggit pa ni Chua na ang mga aksyon ni Duterte ay nagmumungkahi ng pagtatangkang diktahan ang mga paglilitis na itinuturing niyang bilang entitled at pagpapawalang bahala sa batas, kongreso at konstitusyon. Pinagsisihan naman ni Representative Abante ang kanyang pagsuporta at pagboto noon kay Sara Duterte. Aniya, I even voted for her. I didn't even vote for BBM but I voted for Sara sapagkat kinikilala ko yung kaalaman niya. Right now, napakalaki ng regret ko for supporting her. Ngayon, nakikita ko na sa kanya, ginagawa niyang personal ang mga bagay na ito when it is the country at stake and the budget of the people. Malinaw na may batayan ang impeachment. Pinuna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang paghawak ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga confidential na pondo kasunod ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit COA na tinukoy ang maling paggamit ng mga pondong ito ng kanyang tanggapan noong 2022. Sa isang pahayag noong Biyernes, August 30, nangatuwiran si Castro ng mga aksyon ni Duterte ay nagmumungkahi ng pagtatangkang pansamantalahan ang pagiging confidential na mga pondong ito upang itago ang maling paggamit na bumubuo ng isang malinaw na pagkakanulo sa tiwala ng publiko. Sinabi pa niya na ang pattern ng kwestionableng paggastos ay nagpatuloy hanggang 2023 na posibleng kinasasangkutan ng mas malalaking halaga. Pinuna ni Castro ang pagtanggi ni Duterte na sagutin ang mga tanong sa budget briefing na tiningnan ito bilang isang pagwawalang bahala sa mga prinsipyo ng transparency, accountability at checks and balances na mahalaga sa konstitusyon. Nagtapos si Castro sa pagigiit na ang maling paggamit ng mga confidential na pondo ay isang impeachable na pagkakasala, lalo na sa panahong kulang ang pondo ng mga serbisyong pampubliko at nanawagan ng higit na pananagutan sa paghawak ng pampublikong pera. Hindi isang kaibigan. Ito naman ang binanggit ni Senate President Chis Escudero na si Vice Presidente Sara Duterte ay mukhang hindi sanay na tanungin at hindi agad na pagkasunduan sa katatapos na House Committee on Appropriations briefing sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President o VP. Sa kapihan sa Manila Bay noong Miyerkules, August 28, na obserbahan ni Escudero na ilang miyembro ng Kamara ang nagpakita ng matinding pasensya sa kabila ng mistulang tensyon. Sinabi ni Escudero na tila hindi tinitingnan ni Duterte ang ilang miyembro ng Kamara bilang mga kaibigan na nagpapahayag ng pag-asa para sa pagbabago ng tono sa susunod na pagbili. Kayo po bilang isang Pilipino, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Malaya po kayong makakapagbigay ng inyong komento sa ibaba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po!